everyone! Nilaan namin tong one whole day para dito sa ating Ninh Binh Tour. Nandito tayo ngayon sa Hanoi Opera House. Bali, ito yung magiging pick-up. Bali, ang oras ngayon is 6:20 AM. Tapos, pick-up time is 7 AM. So, yung remaining 40 minutes natin, hanap muna kami ng breakfast. Ayan. So, guys, wala kami makitang coffee shop na bukas. So, magpa-fa na lang muna tayo dito sa malapit sa Opera House. So guys, ito na yung bus natin. Bali yung information ng bus, kukontakin kayo nung saklok. Tapos sasabihin niya na sa inyo day before yung bus information. Tapos pagpasok nyo, doon na lang i-confirm yung registration niya. Hello, good morning. So guys, ito na yung bus. Ang ganda ng captain seat ba yung tawag dito? Parang captain seat yata ito. Ang ganda. Tapos parang pa lang kami dito, 5. Actually mas nauna pa kami, hindi lang kami sumakay agad. So recommended na 10 minutes or 15 minutes before nandito na kayo. Hanapin nyo lang yung bus number. Yung bus plate number mismo. Yung plate number na isasend sa inyo ng contact person. Call me Jay. J-A-Y. It's very easy for you, right? Because if you cannot pronounce my name, I cannot understand you. So just call me Jay by the English name. And it's my honor to be your tour guide today. So guys, may stopover yung biyahe after 1 hour. So pwede kayo dito mag-coffee. Meron din silang mga banh mi. Pwede kayong bumili ng souvenirs, ng chips. Tapos pwede kayong magkape-kape muna. Ayan. I think mga 20 minutes. 20 minutes bago aalis. So yung next destination which is yung Bai Dinh Asian Pagoda para mga 30 minutes na lang from here. Ayan. Hi guys! Ayan, nandito na tayo sa Bai Dinh Asian Pagoda dito sa may Ninh Binh Province. So ito yung ating first destination. Don't worry kasi may tour guide naman nakasama and siya na yung mag-aasikaso ng lahat ng pagbibili ng ticket and everything. We kasama na sa binayaran. Yes. Ayan sila. Go! So guys, ito yung ticket for the electric car na sasakay nyo. And huwag nyo siyang wawalain kasi pang round trip na to. Kailangan nyo rin to later. So ito yung electric car na sasakyan natin papunta dun sa site. Ay, sa kabila. So yung pupuntahan pala namin, yung bagong pagoda na. Kasi yung Asian Pagoda nandun daw sa likod. Tapos itong new pagoda, ginawa siya noong 2003. And bago daw kayo pumasok, lahat ng mga nararamdaman nyo sa type. Negative. Ang mga unhappy thoughts, mga negative, iwan nyo na iwan dito sa labas. Kasi sobrang sacred nung na to. Sobrang sacred nung place na to. And you see on my left hand side over here, there's
is about 1.7 kilometer. And we have both sides. Yeah. And this corridor we have 500 Arhat statue. So ito daw bronze bell guys. Ito yung pinaka malaking bronze bell sa buong Southeast Asia. So nandito siya sa bell tower. Ayan o, sobrang laki. Tapos yung bigat niyan is 36 tons. So yung nilakad natin kanina guys, bali yung magkabilang side niyan, 3 kilometers pala siya, 1.5 each. Tapos siya yung may pinakamaraming Arhat statues dito sa Southeast Asia. Ayan yung mga ganyan. Bali 500 yan. Well crafted sila. Hello guys, nandito kami sa The Kuan Yin Hall. Yes, as you can see, yung makikita nyo sa loob is yung Buddha na maraming hands. Siya daw is pang fourth daughter ng king. And kaya siya nagkaroon ng maraming hands kasi nung nagkasakit na yung king before, parang in-offer niya yung yung kamay niya and yung eyes niya sa king. So nakita ng Buddha yon. That's why binigyan siya ng maraming hands para mas makatulong siya sa mga nangangailangan. Tapos sa bawat hands may mga eyes na nandoon na hawak niya. Tapos kung gaano karami hands niya, ganoon din karami yung eyes niya, which is thousands din. Makita niya yung kalooban ng isang tao. Ganun. Mas marami pa siya makita ng ganun. So ayun, yung Buddha, gold ba siya? Hindi. Yung Buddha, bale, gawa siya sa copper. Tapos gold-plated yung outside. Gold-plated lang. Ganda rin. Yes, ganda. Actually, dito pa lang sa Biden, puro lakad na eh. So hanggang mamaya, lakad pa rin. Ang lalaki ng steps oh. Baba, kaya pa. So guys, nandito kami ngayon sa Shakyamuni Hall. Tapos may makikita kayong malaking Buddha dun sa loob. Yung Shakyamuni Buddha. And same lang dun sa nung naunang Buddha, which is gawa rin siya sa copper and gold-plated din yung outside. Tapos, makikita niyo yung yung parang swastika niya dito sa dibdib. Ang ibig sabihin daw pala nun is goodness, compassion, and mercy. Tapos, hindi daw siya same ng swastika ng Germany, which is baliktad yung ibig sabihin. Kakabaliktaran naman. So, iba itong swastika nila. For goodness, mercy, and compassion. Yes. Ito yung Bao Top Tower. So, 99 meters tall yan. Tapos meron siyang 13 stories. Kaya lang dito sa trip natin, hindi siya kasama. Although kung gusto nyo, pwede kayong bumili ng separate ticket. Tapos, yung paakyat dyan, meron siyang elevator para maakyat nyo. So guys, tapos na yung tour dito sa Biden. So, hindi kasama yung tower. Separate kasi siya na ticket. So, ang after nito is lunch muna tayo. Bago tayo mag-plan. Yes, yung kayaking. Lunch muna tayo. Ano yung lunch? Buffet daw. Tignan natin. Sige, let's see. Doon daw sa third floor. So guys, yung lunch na kasama dun sa binok natin sa Klook, bali buffet siya. So kasama nyong mag-share yung mga yung mga participant galing dun sa ibang buses. So
So, sabay-sabay na. Maraming choices ng food. May rice, merong dried noodles, gulay, yung mga usual na nakikita natin sa mga soup. So guys, kain muna tayo. So dito sa lugar na to, parang dito lahat kumakain nung may mga activity sa Klook dito sa Ninh Binh. Kaya ayan, meron lang pila talaga kasi lunchtime na eh. So it's 12 PM. Wala na si Baba. Kain. Yan yung mga yan yung mga boat oh. So most likely dyan din kami mag-i-start. Bali kada boat 4 na tao. So guys, nandito na kami sa starting point ng tram-an activity. Ito yung pangalawa nating destination. Dun sa binok natin sa Klook. Tapos kailangan 4 kayo sa isang boat. So may nakita kaming 2 Pinoy, yun na lang yung sasamahan namin ni Aneng. So tutulungan kayo ng guide para mag-regroup. Tapos kung 2 lang kayo, kailangan yung sumama dun sa iba or pwede kayong mag-avail nung private boat pero may bayad. So yung ticket dito kasama ulit dun sa activity, yung guide na yun. Yung guide na yung aasikaso, kaya hindi na kayo kailangan bumili. Kung gusto niyo ng private boat, dun lang kayo bibili ng ticket. Kasi babayaran niyo yung 2. Ito yung pinaka-jump off niya. Nabasa ko parang tawag nila dito, dry halong bay. Halong bay on land. Oo, halong bay on land daw. Pero hindi naman. O dahil kasi meron siyang parang mga island. Grabe magsagwan dito kahit yung mga babae. Tapos na yung ating tram-an activity. Yes. So 2 hours siya na nasa boat lang kayo. Iikot nila kayo dun sa mga limestone. Sobrang init and kailangan nyo talaga may ganito. Although may payong din naman silang provide. Para in case na umulan tsaka sobrang init. So ayun. Pero okay na rin kasi hindi kami inulan tsaka hindi maalon yung tubig. So okay na rin. Siguro yung hinahanap lang namin kanina, hindi kami dumaan dun sa may cave. Siguro nga kasi high tide dahil dun sa nagdaang bagyo.
Pero okay na rin. Parang kung mahilig kayo dun sa mga scenery, ng mga limestone, sa tubig, okay rin siya. Parang para sa akin lang parang masyado lang siyang matagal. Oo, parang hindi mo naman na kailangan pumunta dun sa other side. Dito lang sa side na to. Kasama naman sa bayad din. Pero kasama naman siya sa bayad. Ang tagal lang. 2 Oo. oras sa book. So parang mabibilad lang talaga kayo after nyo kumain. Tapos kung mangangalayin kayo sa bandang Puwetan, ayun, ready nyo lang. Nakakamanhid lang po eh. Oo. Pero yun nga, meron silang pinapahiram na payong. Tapos pero dun lang yung sa boat tapos pag nasa labas naman kayo maglalakad, tapos mainit pa rin, magdala na lang din kayo ng personal na payong. Or bumili kayo ng ganito. Sobrang effective niya. Kahit umuulan, hindi tinatagusan ng water ito. Ayan guys, nandito na tayo sa pangatlo and last destination ng Kuluk activity na to. Nakaakit na tayo. Nandito tayo ngayon sa Muwak Cave. So, meron kayong option na magstay dun sa meeting starting point. Meron din kayong option na mag-hike para makita nyo yung panoramic view dun sa taas. Dun sa parang Dragon's Nest ba yun? Or makakokorek ko na lang. Sayang din naman kasi kung hindi kayo aakit. Oo. Kaya maganda yung view sa taas eh. So, yun. Sana makakit tayo. Or kahit kalahati lang. So again, pag nag-book kayo sa Kuluk, hindi nyo na kailangang asikasuhin yung tickets, yung registration. Under na ulit yun dun sa tour guide nyo. Siya na yung asikaso. Ito yung ticket na inasikaso ni Kuya. Bibigay niya na lang sa inyo. So guys, ito yung aakyatin. So try namin umakyat ni Aneng. Tapos tingnan natin kung makakatuloy tayo hanggang dun sa taas. Tapos nandito sa likod namin yung parang lotus area. Parang lotus farm or something. Oh, lotus farm area. Check natin na lang pag baba. Maganda yun mamaya. Oh, ang ganda. Nasisilip nga dito eh. Pero magandang timing sana dito. Yung medyo nalubog na yung araw ng onte. Para hindi tutok na tutok yung araw. Pero may 1 hour lang kayo para akit. Oo. Pinapabalik kami ng 4:40. Ang oras ngayon is 3:43. So good luck. Good luck. Dapat bilisan nyo lang ang pag-akyat. So ito na yung pinaka-start nung start nung hagdanan para makapunta dun sa viewpoint. Sabi nila 500 steps daw to. So bali sa umpisa parang malalaki yung steps niya. Pero pag nakataas-taas na daw, paliit na siya ng paliit. Dagdag hirap lang sa umpisa. So yun yung mga Lotus Lake na dinaanan natin kanina. Nandun siya sa may right side from the entrance. Ayun guys, nakita yung Tamkak or Tamkok na activity. Pag di ka magtatranang. Yan yung ganap dito sa viewing point. Oh yeah, makiads. Try na natin tong pick.
So ayan guys, mga 10 steps na lang dun na sa Dragon's Peak. Ito yung parang viewpoint dito, walang pero ang ganda. Ayan, sorry po, pagod na ako, ganito na yung boses ko. So ang oras ngayon is 5:10, meron pa akong 30 minutes para bumaba. Pero akitin muna natin yung natitirang steps. Meron dito another viewing point. Puro tao nga lang. Tanya natin sa Dragon. May pila pala. May pila pa dun sa Dragon. So, hindi na siguro ako pipila kasi parang matagal pa. Ayun na, para mag-picture sila doon sa taas. Okay, baba na ulit tayo. Yun yung ito yung parang unang viewpoint kanina, yung pinuntahan natin. Tapos tuloy-tuloy na yun. Baka mas madali na pagpababa. And so guys, si Iyam lang yung umakyat dahil nakakapagod tapos sobrang init. So, papakita lang namin yung video na kanya umakyat si Iyam. So, dito tayo ngayon sa yung Lotus Farm or Lotus Field dito sa baba lang. Kung hindi kayo aakyat, ito pa yung isang option nyo. So, papatak sila. So, ayun guys, diba? Sobrang ganda. Tapos si Baba nandun sa may taas. Umakyat siya dyan. And so, tayo hindi natin kinaya dahil sobrang init. Until now, ang init pa rin. So, ayan, ito yung Lotus Field. Diba? Ganda. So ayun na guys, tapos na tayong umakyat dun sa Dragon's Peak. Tapos dito sa baba parang may mga falls. Hindi kayo mag-picture. Hi guys! Ayan, nandito na kami sa hotel. Nag-iwan lang kami ng gamit. Tapos magde-dinner lang. Bali, i-discuss din namin later yung review namin dun sa activity natin today. Tsaka kung ano ba yung mga dapat yung piliin. Kasi di ba maraming option doon pag nag-book kayo. So, discuss ko lang yung mga personal review namin. Ayan. So, kain muna tayo. Baba, say hi. Naulan! Muulan na naman. Wala kaming payo. Pwede nila ako, Hindi, wala na rin naman kasi talagang ulan. Oo, kung araw kasi hindi na umulan. Nung umaga lang ng konti, ambon. So, yung on the way tayo nasa bus. So guys, dito tayo kakain sa Buncha Hanoi. So ito yung order namin, 120. So dito tayo sa taas kasi umuulan. Sa labas sana yung gusto namin eh. Kaya lang baka maanggihan yung mga food at saka kami. Ito na guys yung order namin. Ang cute lang kasi siniserve siya gamit yung, anong tawag dito? Bilao. Siniserve siya na nakabilao, tapos may mga ganito pa siya, oh. So parang mamahaling buncha siya, pero ang ano niya, ang price niya same doon sa akin na ina natin nung una. 120k lang na yung combo na to. Ganito siguro i-serve yung ano, parang traditional na buncha. Tapos parang pre-preserve lang nung ano, nung Buncha Hanoi na restaurant. So guys, itong O Buncha brand
in general, nagsiserve daw talaga sila ng mga authentic yung ingredients. Pati yung sauce nila, signature talaga nila. So, exciting din. Tikman natin, Papa. So, try natin yung ano nila, yung signature sauce nila. So, magaganda rin yung yung review niya sa Google. Ibang-iba yung lasa niya dun sa Buncha Duck Team, yung Michelin Guide na kinainan natin. Meron pong sariling lasa. Mababa, kamusta? Mas gusto mo yung nasa Buncha Duck Team? O may sarili silang may kanya-kanya silang sarap. Yung lasa eh. Mas gusto ko yun. Mas gusto mo yun? Pero okay din to. Ako mas gusto ko to. So guys, ayan, reviewin na namin yung ating Ninh Binh One Day Tour na binook natin sa Kumu. So, personally, recommended siya kung meron kayong 1 extra day dito sa Hanoi kasi isang araw lang siya. Bali yung meet-up place niya is originally dun sa Opera House na pinuntahan natin. Pero pwede ka palang magpasundo if ever ang kinuha nyo is yung limousine bus na kaya yung 22-seater. So, parang magdadagdag ka lang ng onte from standard, which is, yun yung default. Parang yung standard kasi is 33-seater yung kaya niya. Kaya lang, bawal siya dito sa street ng Old Quarter. Kaya parang kailangan pumunta ka talaga dun sa may Opera House. So, kung malapit ka sa Opera House, tapos kinuha nyo pa rin is yung limousine bus na may 22-seater, okay lang na maglakad kayo doon. At least mas mauuna kayong makahanap ng seat nyo. Kasi kanina, pumunta kami doon. So, nakapili kami kung saan namin gusto. Tapos yung ibang sinundo, parang mag-8 AM na. Yung iba, wala na silang choice sa seat nila. So, yun lang yung advantage kung maaga kayo at pupunta kayo doon sa Opera House. So, yung limousine bus, guys, okay naman. Meron siyang captain seat, kung tama yung tawag doon. Pero captain seat yung upuan niya, sobrang comfortable. Almost 2 hours yung biyahe from Hanoi to Ninh Binh. Sobrang komportable. Talaga makakatulog ka sa biyahe. So yung pinili nating option guys dun sa Klook, nag-start tayo sa Bay Dinh, tapos Trang An, tapos yung Mua Cave. So yung dun sa Bay Dinh guys, kung mahilig kayo sa sa parang religion history ng Buddhism, okay siya. Tapos dun naman sa Trang An, pag mahilig kayo sa mga scenery, sa boats, sa mga limestone, yan, yung mga ganyan, okay siya. Kaya lang, ang personally kami ni Aneng, napansin lang namin, sobrang tagal niya. Although pare-pareho lang naman yung makikita nyo. So yun lang yung parang cons na nakikita namin na napakaliit lang naman. Sulit pa rin kasi ang tagal, medyo nakakaawa lang yung boat driver. So kaya i-consider nyo rin, nabigyan nyo sila ng tip. So guys, yung Mua Cave naman, although Mua Cave yung tawag sa kanya, hike talaga siya. So, kailangan yung mag-hike ng 500 steps para makita nyo yung panoramic view ng mga rice fields, ng Lotus Lake. Pero if ever, hindi nyo i-consider mag-hike or let's say pagod na kayo or may kasama kayong senior, pwede naman kayo mag-stay dun sa baba, dun sa Lotus Lake. Okay din mag-picture-picture dun. Katulad ni Aneng kanina, hindi na siya umakyat. Ako na lang yung umakyat. Tapos siya nandun lang, pumunta siya dun sa Lotus Lake. Okay din daw naman. Ang cute mag-picture-picture dun. Lalo na kung nakaano kayo, nakapang-aura. Ganyan. Tapos pwede rin kayo mag-rent ng costume na may malapit dun. So guys, kung hindi kayo sure dun sa pipiliin nyo na combo dun sa option nung nilink namin na Klook activity, ganito yung differences niya. Meron kayo dong makikitang Hoa Lu. Yung Hoa Lu guys, if ever mahilig kayo sa history, ganyan, pwede nyo siyang piliin versus dun sa Bay Dinh. Pero nung nakita ko kasi yung Hoa Lu, parang ano lang siya, parang limited lang talaga yung area. Unlike dun sa Bay Dinh, na ang dami niyang ino-offer na pwede nyo makita. Like, although, kahit hindi ka mahilig sa religious history, sa Buddhism, madami kayong makikita doon. Tsaka mas ma-appreciate nyo kasi ina-explain talaga nung guide yung about doon sa Bay Dinh Pagoda. Yung ano naman guys, meron din kayo makikita doon na Tam Kak.
tsaka yung Trang'an, which is yung Trang'an yung inavail natin. Yung Tamkak naman, ano din siya, parang boat activity din. Pero yun nga, yung pang row na ginagamit ng mga driver dun is paa. Tapos, ang scenery niya is more on rice field. Tapos, parang magre-range lang siya ng mga 2 hours or less than 2 hours. So, kayong bahala. Kung gusto nyong mas matagal and mas mahilig kayo sa mga limestone, ganyan, pwede kayong mag-Trang'an. Ngayon, kung gusto nyo ng mga rice fields, tapos gusto nyo mas maikli lang yung activity, pwede nyo i-consider yung Tamkak. Tapos yung Muwa Cave, kung merong option na hindi nyo na siya pwedeng, kung merong option na hindi siya kasama, tapos mas mura, tapos hindi naman kayo into hiking, okay na kayo dun sa dalawang activity lang, pwede naman. Mas mura yon kung wala yung Muwa Cave. Pero I suggest, kung minsan lang naman kayo pupunta, di ba, sagarin nyo na, para yung buong araw nyo talaga, yung 3 activity lang na yun. So guys, may 3 option ng ng sasakyan nyo. Meron yung standard bus, yun yung makikita yung unang price dun sa Klook. Meron yung limousine bus, parang may onti siyang dagdag. Pero 22-seater siya na bus and pwede kayong sunduin dun sa Old Quarter. Tapos merong van na parang 11-seater na parang mas mahal. Like plus 1,000 pesos yata. So i-consider nyo kung ano yung napipil nyo na kung gusto nyo wala masyadong kasama, pwede kayong mag-van. Kung gusto nyo na okay lang, tapos comfortable, limousine. Pero kung okay lang kayo sa standard na 33-seater, okay na rin. Kasi for sure naman ma-handle kayo lahat ng guide. So dito na lang namin i-end yung vlog. Sana nakatulong kami and sana napakita namin na maayos yung Ninh Bin day trip namin na binook natin sa Klook. Yeah. And sulit naman siya for us. Yes, so, sobrang sulit. Yun nga lang, yung pinakaano na talaga namin is yung boat trip, sobrang tagal. Oo. So i-ano nyo na lang, i-way nyo na lang based dun sa previous clip natin. So depende na sa inyo kung ano yung pipiliin yung option. So ayun, pero para sa amin sulit naman siya. Sulit. And may kasama ng lunch, wala ka nang iisipin. Tapos pwede na rin kayo magpasundo from your hotel and magpa-attend din from your hotel. Yes. Basta nasa Old Quarter area lang kayo. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo and thank you sa panonood ng episode na to. Yes, don't forget to like and subscribe and follow us on all our social media accounts, TikTok, Facebook, and Instagram at Anay Media. Hey, see you on our next vlog. Bye-bye. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and